Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found. Or it is a permanent contract between men and women. Ang sabi niya na yung kontrata yun ay kanilang naintindihan at kanilang sinangayunan at sa kanilang pagsangayon ay sinaksyan ng dalawang saksi at higit pa. Sabi niya, marriage is a special contract between men and women, or it is a permanent contract sa pagitan ng lalaki at babae. Permanent and special contract because wala siyang expiration. Paano ko siya na-meet noong mga September. Tapos, by October, ayun, nag-message na. Nag-start na ng messaging sa chat. Oh. Tapos, after nun, manliligaw daw siya. Wala. Tapos, after nun, naligaw na siya, nag-start na siya manligaw. Nag-send siya ng flowers, tsaka ng teddy bear noong October 3 last year. Tuloy ka dyan. October 3. Sa iyo, October 2, makulit. Sobrang kulit. Tapos, consistent naman siya sa akin. Ngayon yung first impression ko sa kanya, sobrang kulit niya. And, masarap kausap. Ayun. Napansin ko sa kanya, every time, nung nag-date kami, talagang, ang una ko nakita sa kanya is yung, inaayos niya yung mga pinggan. Nung pagtapos namin kumain, talagang, ayos niya na parang at tawag dito, yung ginagawa niya yung parang nasa bahay lang din. Ang masasabi ko lang is, mamahalin kita hanggat kaya ko, hanggang tumanda tayo. Yun lang yung pangako ko sa'yo. Babu, love you. Talaga. Ayun nga, kasi dati may ligaw mag-post. Tapos siya nag-react siya, kaya ganun pa. Yung tinignan ko yung profile niya, sabi ko, okay to. Okay. Kala ko matangkad, kasi matangkad yung picture niya eh. Tapos nung pag-uwi, nag-usap na kami, mga ilang buwan, taon na rin niya abot. Umuwi ako nung May 22 lang. Tapos nung una namin pagkikita, kumbaga parang first yun. Kaya parang parang ito na ngayon, gano'n. Parang happy naman kasi, ayun nga. Kasi nung nag-uusap pa lang kami through online, parang tanggap ko naman na agad na okay na, yung gano'n. Tanggap niya na ako, parang gano'n. Kaya parang nag-usap na kami na, sige, magpakasal na lang tayo para tapos na yung wala nang ligaw-ligaw. Kung tatusin, hindi niya ako sinagot eh. Dito na agad kami. Oo, hindi niya pa ako sinagot. Baga parang, hindi siya nag-go sa akin. Kumbaga parang MU lang, gano'n. Tapos yun, hanggang dito kaya wala kaming mansari. Yan, ang isa-celebrate lang namin, anniversary lang ng wedding, gano'n. Okay naman siya, maalaga. Responsableng babae naman. Ayun nga lang, may saltik lang. Hindi. May lang. Basta minsan parang yung isip niya, parang kailangan yung siya, amuin mo, yung gano'n. Kasi minsan, gano'n, hindi siya maghahabol sa'yo, kumbaga parang gano'n eh. Pag ayaw niya, gano'n. Kaya lang, dapat marunong kang dumepende. Kung alam mong galit siya, dapat umang ka lang. Kasi wala eh. Pag nag-away kayong dalawa, hindi kanya habulin, bala ka sa buhay mo, gano'n. Kaya dapat, doon ka lang, on the flow ka lang, gano'n. Ayun nga, ang may papangako sa kanya kay
Joy Manzanares Patricio. Sebreros, ngayon, namamaling ko siya habang buhay. Kahit may topak. Kasi wala na tayo, dito na tayo eh. Yun lang. Mahal na mahal kita. Joy Patricio Sebreros. Sa ating pamuhay at ibabahagi sa kabiyak. Bilang lalaki po, kung babasa mo yung Silpin Dossier, nakasulat doon na isa sa responsibility natin ay yung maging in charge pagdating sa mga spiritual na bagay. Nasa batas yun sa civil law and family code. So, gusto ko pong bigay sa ito bilang isang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pamilyang sinimulan at ng inyong pagsasama bilang mag-asama. Ang sing-sing na to, ay simbolo ng aking pagmamahal. Tatawin naman ako. Okay na nga po sa atin sa nakita mo. Dalas niya ito pa rin. Pero sabi, alin mo sa mga puto pinakuyang dadaan, ito ba'y gagawa ka din ng mga pag-buhay o desisyon na mahalin ang pakigsama sa sir? Apa? Okay, kung gano'n natin yung siguro nito at saka yung pag-alibang. Pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Okay na rin sa tayo. Larako tayo sa simbolo ng aras. Ang aras ay simbolo ng tatlong bagay. Una, ito ay sumisimbolo sa pagmamayari ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo nito, including yung buhay, yung relasyon, mga anak, yung possession, yung career, yung mga material na bagay na meron tayo, pawang kay God. Yun ay pinagkatiwala lang sa atin. So, Sir Johnson, ma'am, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, ang ibig sabihin tayo mga katiwala o steward. At bilang katiwala, dapat maging mabuti kayo sa katiwala. Pangalawa, aras ay simbolo po ng iyong pagpapagal, sir. Kasi nagpagal ka, nagtrabaho ka, nagsikat ka, kaya ka nagkaroon. Ikatlo, ang aras ay simbolo po ng iyong pagiging katuwang. Kasi naging katuwang ka ng magiging nasawang eh. Kaya kayo nagkamal. So, Sir Benson, gusto ko ibigay sa ito bilang simbolo ng tatlong bagay mo. Nasa kamay mo na po yan, yun namang ipagkaloob sa iyong magiging asawa, sa iyong secretary, at sa iyong treasurer. Bigay lang. Why
wise man say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole